Paano kung isang bag na puno ng pera ang biglang mapunta sa'yo? Pero kapalit nito, buhay mo, isang simpleng tukso na unti-unting nagiging bangungot kung saan bawat taong hahawak sa pera, isa-isang nawawala. Nagsisimula ang kwento sa isang asawa, maganda, ngunit inaabuso ng kanyang mister. Si Miran ay bata at maganda, ngunit nakakulong sa isang bangungot na uri ng pag-aasawa kung saan araw-araw siyang inaabuso ng kanyang asawa. Sa kabila ng maayos nitong itsura, isa itong malakas uminom at may marahas na ugali. At kay Miran nito ibinubunton ang lahat ng galit at pagkadismaya. Sa pinakamaliit na bagay na hindi nito magustuhan, si Miran ang nagiging puntirya ng pananakit. Mas masahol pa, pinipilit siyang magtrabaho sa mga nightclub tuwing gabi upang kumita ng pera. Isang gabi, nakilala ni Miran ang isang lalaki na agad na humaling sa kanyang kagandahan. Nagkaroon sila ng koneksyon at ginamit iyon ni Miran bilang pansamantalang pagtakas sa kanyang miserable na buhay. At nagpalipas siya ng gabi kasama ang lalaki. Matapos ang magdamag na pagsasama, nagbihis si Miran upang umalis. Napansin ng lalaki ang maputla niyang balat na puno ng mga pasa at tinanong kung ang asawa niya ang may gawa nito. Ngunit nanatiling walang emosyon si Miran. Para sa kanya, ang nangyari sa kanila ay isang panandaliang aliw lamang, walang lalim. Isa pa, may asawa siya. Sinabi niya kay Miran na iwanan ng asawa nito at nangako siyang aalagaan siya ng maayos. Isang araw, may natuklasan si Miran na ikinagulat niya. Sa loob ng isang drawer, nakita niya ang isang life insurance policy na lihim na kinuha ng kanyang asawa na may halagang 500 milyong won at siya ang benepisyaryo. Unti-unting sumibol sa kanyang isip ang isang madilim na ideya. Paano kung patayin niya ang kanyang asawa at gamitin ang pera upang magsimulang muli? Sa isang maulang gabi, nakipagkita siya sa lalaki. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang asawa at ipinahiwatig ang kanyang balak. Dahil sa matinding paghanga at pagkahumaling, agad pumayag ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Sinunod ng lalaki ang plano ni Miran. Nag-abang siya sa paboritong bar ng asawa nito hanggang 10 oras ng gabi. Bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, lumabas ang asawa ni Miran. Lasing na lasing at may hawak na payong. Nang makita ang pagkakataon, binilisan ng lalaki ang kanyang sasakyan at diretsyong binangga ang biktima, isinakay ang katawan nito sa kotse. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang liblib na lugar sa bundok at doon inilibing ang bangkay. Tinawagan niya si Miran at sabik na sinabi, "Patay na ang baliw mong asawa, ibinaon ko na sa bundok." Ngunit imbes na matuwa, nainis si Miran. Ang gusto niya ay magmukhang aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil doon lang niya makukuha ang 500 milyong won na insurance. Ngayon na nakabaon ang bangkay sa bundok, malinaw na ito ay isang pagpatay. Ano na ang gagawin niya? Habang pilit nag-iisip si Miran ng paraan para maayos ang sitwasyon, bigla siyang nagulat sa tunog ng may pumapasok sa bahay, may nagtatype ng entry code sa pintuan. Pumasok ang kanyang asawa, buhay na buhay. Amoy alak ito at padabog na nagmumura habang dumidiretso sa banyo. Napatigil si Miran, tila nanigas sa matinding gulat. Napalunok siya at tila umiikot ang kanyang isip sa dami ng katanungan. Habang nasa loob ng banyo ang kanyang asawa, sinamantala niya ang pagkakataon at pumasok sa storage room upang tawagan ang lalaki at singilin ng paliwanag. Ngunit hindi ito sumasagot. Ilang sandali pa, muling tumunog ang doorbell. Nagulat si Miran. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang stuffed teddy bear at kasunod nito, ang mismong lalaki. Upang hindi marinig ng kanyang asawa, agad niyang itinulak palabas ang lalaki at pareho silang sumakay sa kotse, harapang nag-uusap habang tumitindi ang tensyon sa pagitan nila. Doon nalaman ni Miran ang katotohanan. Hindi pala ang kanyang asawa ang napatay ng lalaki. Maling tao ang kanyang napatay. Nabigla at nayanig ang lalaki sa kanyang nagawa. Napagtanto niyang nakapatay siya para kay Miran, ngunit isang inosenteng tao ang naging biktima. Lubos siyang natakot sa pagkakamaling iyon at tila malapit nang mawalan ng katinuan. Si Miran naman, natatakot na matuklasan ang bangkay, ay agad siyang pinayuhan na tumakas na. Pinangakuan pa niya ito na susunod siya kapag humupa na ang sitwasyon. Ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang ilayo ang sarili sa gulo at siguraduhin hindi siya madadamay kung sakaling mahuli ito. Nilamon ng guilt at takot ang lalaki. Naupo siya sa isang sulok, nanginginig at paulit-ulit na sinasabing susuko na siya sa pulis. Nang marinig ni Miran ang salitang aamin, lalo siyang nataranta. Upang pakalmahin siya at maprotektahan ang sarili,
Iminungkahi ni Miran na puntahan muna nila ang lugar kung saan inilibing ang bangkay bilang paggalang. Ngunit pagdating nila roon, lalo pang lumala ang kalagayan ng lalaki. Habang may binubulong sa sarili, bigla itong tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ng istasyon ng pulis. Habang pinapanood siyang palayo, napagtanto ni Miran na tuluyan nang nawawala sa kontrol ang lahat. Sa gitna ng madilim at liblib na lugar, naisip niyang maaari niyang tapusin ang lahat nang walang makakaalam. Buong tapang siyang bumalik sa sasakyan, inapakan ang silinyador at diretsong sinagasan ang lalaki. Nanginginig sa tindi ng adrenaline, paulit-ulit niyang hinampas ang manibela. Pilit inuunawa na nakapatay na siya sa unang pagkakataon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Yeon-hee ang tumatawag. Si Yeon-hee ay isang matatag at self-made na babae na may-ari at namamahala ng isang nightclub, kilala sa kanyang tapang at autoridad. Alam nito ang sitwasyon ni Miran sa mapang-abusong asawa at minsan na siyang pinauwi upang magpahinga. Ngunit dahil sa pagkawala ni Miran, nagalit ang isang demanding na customer. Nang sampalin ng customer si Yeon-hee, hindi siya nagdalawang isip, kumuha siya ng bote at hinampas ito sa ulo ng lalaki. Ang ganitong katapangan at pagtatanggol ay ikinagulat ni Miran, ngunit nakapagbigay rin ito ng kakaibang init sa kanyang puso. Unang beses may tumindig para sa kanya. Pagkatapos noon, dinala siya ni Yeon-hee sa isang pribadong kwarto, napansin ang kanyang mga pasa, at inabutan siya ng pera upang magpatingin sa doktor. Bagamat una itong tinanggihan ni Miran, ibinahagi ni Yeon-hee na ang kanyang yumaong asawa ay isa ring abusado. Nakikita niya ang sarili niya kay Miran at dahil sa parehong sakit na pinagdaanan, nabuo ang isang matibay na koneksyon sa pagitan nila, isang bihirang pakiramdam ng tiwala at ginhawa para kay Miran. Ngayon, nanginginig, sinagot ni Miran ang tawag at hindi na kinaya ang bigat ng kanyang konsensya. Inamin niya kay Yeon-hee na may napatay siya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Yeon-hee na manatili lang siya sa kinaroroonan. Hindi nagtagal, dumating si Yeon-hee sa liblib na bundok at magkasama nilang inilibing ang bangkay ng lalaki. Isang madilim na lihim na lalo pang nagpatibay sa kanilang ugnayan. Upang burahin ang anumang ebidensya, dinala ni Yeon-hee ang sasakyan ni Miran sa isang junkyard at ipinasira ito ng pira-piraso hanggang wala nang matirang bakas. Pagkatapos, pumunta sila sa isang paliguan upang linisin ang kanilang sarili at alisin ang anumang natitirang bakas ng nangyari. Punong-puno ng pasasalamat, nagbukas ng damdamin si Miran kay Yeon-hee at ibinahagi ang tungkol sa malaking life insurance ng kanyang asawa na nagkakahalaga ng $500 milyong won. Nang marinig ito, nakuha ang interes ni Yeon-hee. Hinimok niya si Miran na patayin ang kanyang asawa at kunin ang pera at magsimula ng panibagong buhay. Ipinaliwanag ni Yeon-hee na sa Korea, bihira lamang ang autopsy sa mga kasong tinuturing na aksidente, humigit kumulang 4% lamang, at ang sarili niyang abusadong asawa ay namatay rin sa kahalintulad na paraan. Dahil sa impluwensya ng mga sinabi ni Yeon-hee, nagkaroon ng lakas ng loob ang dating mahiyain na si Miran na kumilos. Kinagabihan, habang tulog at lasing na lasing ang kanyang asawa, nilunod niya ito sa bathtub at saka tumawag ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, ginampanan niya ang papel ng isang nagluluksa na tila labis na nagmamahal sa kanyang mister. Dahil walang nakitang palatandaan ng krimen, agad itong itinuring ng mga pulis na isang aksidenteng pagkalunod. Matapos ang cremation, tuluyan nang nakuha ni Miran ang $500 milyong na insurance. Dahil sa biglaang yaman, tuluyang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Pinuntahan niya si Yeon-hee upang magpasalamat at inalok pa ito ng bahagi ng pera. Ngunit tinanggihan iyon ni Yeon-hee, sinasabing tumulong siya dahil sa malasakit, hindi dahil sa pera. Dahil dito, lalo pang naramdaman ni Miran ang pagiging malapit niya kay Yeon-hee. Bilang selebrasyon, nagbuhos si Yeon-hee ng champagne at agad itong ininom ni Miran nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam, ang basong iyon ang magiging simula ng kanyang katapusan. Habang nakasuot ng lab coat at may hawak na chainsaw, dahan-dahang lumapit si Yeon-hee kay Miran na ngayon ay nakagapos, may busal ang bibig at nakahiga sa mesa. Bago tuluyang kitilin ang kanyang buhay, nagbigay si Yeon-hee ng huling payo. Kapag may hawak kang malaking pera, huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa sarili mong pamilya. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang goggles, pinaandar ang chainsaw, at sa gitna ng muffled na sigaw ni Miran, brutal niyang tinapos ang buhay nito.
Nagtungo si Yeonhee sa bahay ng kanyang nobyo na si Taeyang at naghanda ng masaganang meat sauce para sa kanya. Masayang kumain si Yeonhee, ngunit si Taeyang, sa kabila ng dami ng masasarap na pagkain sa mesa, ay walang ganang kumain. Makalipas ang ilang sandali, nagpalit si Yeonhee ng mas mapang-akit na kasuotan upang akitin si Taeyang, ngunit nanatili itong malamig at puno ng sama ng loob. May dahilan si Taeyang para magalit. 3 buwan na ang nakalipas. Bigla na lamang nawala si Yeonhee matapos umutang ng malaking halaga na may mataas na interes. Bilang opisyal na kasintahan, siya ang hinabol ng mga pinagkakautangan. Lalo na si Park Do-man, isang mapanganib na tao na nagbabantang papatayin siya kung hindi siya makakapagbayad kinabukasan. Sa desperasyon at kawalan ng pera, paulit-ulit na tinangka ni Taeyang na tawagan si Yeonhee, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Ngayon na bumalik si Yeonhee, napagtanto ni Taeyang na may pera ito at balak niyang makahingi ng sapat upang mailigtas ang sarili. Samantala, may sarili ring plano si Yeonhee. Ginamit lamang niya ito dahil sa kanyang criminal record na pumipigil sa kanyang makaalis ng bansa. Bilang isang customs officer, may access si Taeyang na makakatulong sa kanya upang makaalis ng hindi napapansin. Habang sinusubukan ni Yeonhee na akitin si Taeyang upang tulungan siyang makakuha ng passport, biglang tumunog ang doorbell. Mga pulis ito. May iniimbestigahan silang bangkay ng isang babae na natagpuan sa malapit na sapa. May tattoo ang katawan na tumutugma sa shark logo ng nightclub ni Yeonhee, kaya siya ang kanilang kinakausap. Agad na naisip ni Yeonhee na natagpuan na ang labi ni Miran. Kahit kinakabahan, pilit siyang nanatiling kalmado habang sinasagot ang mga tanong ng pulis. Samantala, halatang natataranta si Taeyang. Upang makaiwas sa sitwasyon, nagpaalam siya at sinabing bibili lamang ng alak. Ngunit pagbalik ni Taeyang, natigilan siya sa kanyang nakita. Napatay na ni Yeonhee ang pulis habang wala siya. Galit at takot ang naramdaman niya habang pinapanood si Yeonhee na parang walang nangyari. At mahinahong hinihiling na tulungan siyang itapon ang bangkay. Sa sobrang pagkasuklam, napasugod si Taeyang sa banyo at nagsuka. Naiinis sa kanyang kahinaan, napaikot lamang ang mga mata ni Yeonhee habang hinihila ang katawan papunta sa banyo upang simulan ang paghiwa-hiwalay nito. Samantala, si Taeyang ay naiwan upang linisin ang dugo sa carpet habang unti-unting nilalamon ng matinding takot. Napagtanto niya na ang pagiging kalmado ni Yeonhee at ang husay nito sa paghawak ng bangkay. Hindi ito ang unang beses na nakapatay siya. Kaya nang makahanap siya ng pagkakataon habang lumabas si Yeonhee mula sa banyo, agad niya itong hinampas ng kawali hanggang mawalan ng malay at sinimulan niyang halughugin ang bag nito. Ngunit matapos niyang kalkalin ang mga makeup at gamit, wala siyang makitang mahalagang bagay. Hanggang sa mapansin niya ang susi ng kotse ni Yeonhee na nahulog sa sahig. Kaya nagmadali siyang bumaba sa garahe, binuksan ang trunk at doon niya natagpuan ang isang malaking bag na puno ng salapi. Sa sobrang tuwa, kinuha niya ang pera at nagtungo sa isang lokal na spa. Itinago niya ito sa locker number 47 at balak sanang mag-relax at ipagdiwang ang biglaang yaman. Samantala, nagkamalay si Yeonhee at nakita ang kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Sa pakiramdam ng pagtataksil, agad siyang nagpasya na maghiganti. Eksaktong dumating din si Park Do-man, ang naniningil ng utang ni Taeyang. Nag-isip si Yeonhee na gamitin siya upang mabawi ang pera at sinabi, kilalang-kilala ko si Taeyang. Siguradong magpapakasaya iyon ngayong may pera siya. At tama nga siya. Matapos umalis sa spa, nagtungo si Taeyang sa isang tahimik na eskinita, umaasang makakahanap ng makakasama. Ngunit sa gabing iyon ay walang sinumang tao na makikita. Hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa harangan siya ng isa sa mga tauhan ni Park Do-man. Nang makilala niya ito, agad siyang kinabahan at tumakbo pabalik sa eskinita. At sa sandaling akala niya ay makakatakas na siya, biglang nagbago ang kanyang kapalaran. Isang sasakyan ang biglang sumalpok sa kanya at doon na rin natapos ang kanyang buhay. Bago pa man niya mapakinabangan ang perang kanyang nakuha. Samantala, ang bag na naglalaman ng 500 milyong won ay napunta sa kamay ni Jongman, isang empleyado sa bathhouse. Hindi niya napigilan ang tukso at palihim niyang dinala ang bag sa storage room upang bilangin, 500 milyong won. Isang halagang hindi niya kailanman kikitain sa buong buhay niya. Inaalagaan niya ang kanyang matandang ina na may demensya. Ang kanyang asawa ay nasa ospital pa dahil sa isang pinsala.
at kailangan na ring bayaran ang matrikula ng kanyang anak. Mas lumala pa nang tawagan siya ng kanyang manager at sabihing tanggal na siya sa trabaho dahil sa mga mababaw na dahilan. Nakikita siya bilang banta sa posisyon nito. Walang kita at lubog sa utang, nakita ni Jongman ang pera bilang tanging pag-asa. Sa kabila ng ulan, bumalik siya sa bathhouse kinagabihan. Ginamit ang dati niyang access bilang empleyado upang kunin ang bag at iuwi ito. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, kumatok sina Yeon-hee at Park Do-man sa kanyang bahay. Natunto nila ang pera. Napagtanto ni Jongman na wala siyang takas, kaya napilitan siyang ibigay ang bag. Ngunit agad napansin ni Yeon-hee na may kulang sa laman. Humingi ng paumanhin si Jongman at ipinaliwanag na ginamit niya ang kaunting pera para sa matrikula ng kanyang anak. Habang paalis na sana si Yeon-hee, biglang pumasok ang ina ni Jongman, nalilito at inakalang mga magnanakaw ang mga ito. Hinablot pa niya ang buhok ni Yeon-hee. Sinubukan ni Jongman na pakalmahin ang kanyang ina, ngunit biglang kinuha ni Park Do-man ang plancha at hinampas si Jongman sa ulo. Kumapit ang kanyang ina sa kanya habang tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit pinatahimik siya ni Park Do-man sa isa pang malakas na hampas. Sa isang biglaang pangyayari, habang nakatalikod si Park Do-man, nakaramdam siya ng matinding sakit. Sinamantala ni Yeon-hee ang pagkakataon at sinaksak siya sa likod. Bago pa siya makabawi, muli niya itong sinaksak sa tiyan at habang lumalaban ito, tuluyan niyang tinapos sa pamamagitan ng pagtarak ng kutsilyo sa leeg nito. Ngayong wala nang natitirang buhay sa loob ng bahay dahil nakita niyang may niluluto agad, nitong naisip na pabayaan ito upang mabura ang anumang ebidensya. Nagkamalay si Jongman at pasan ang kanyang ina sa likod, nagawa niyang makatakas palabas ng bahay upang makita itong nilalamon ng apoy. Napaupo siya sa lupa, wasak at nawala ng pag-asa na pagtanto na ang inaakala niyang magdadala ng kasaganaan ay nagdulot lamang ng trahedya. Ang buong 500 milyong won ay napunta na ngayon kay Yeon-hee. Nagtungo siya sa airport, balak lisanin ang bansa at magsimula muli bilang isang mayamang babae na may bagong pagkakakilanlan. Bago sumakay, inilagay niya ang bag ng pera sa isang locker at nagtungo sa restroom upang mag-ayos. Ngunit habang naghuhugas siya, biglang lumitaw ang pangunahing tauhan ni Park Do-man, isang lalaking kinatatakutan niya. Kilala ito sa pagiging malupit at tapat, at hindi ito naakit ng pera o kagandahan, naroon siya upang tapusin ang kanyang misyon. Sa matinding takot, nagsumamo si Yeon-hee, ngunit walang epekto iyon. Pinabagsak siya ng lalaki at walang pag-aalinlangang paulit-ulit siyang sinaksak. Sa matinding paghihirap, namatay si Yeon-hee, habang ang lalaki ay tumakas at agad naging target ng malawakang paghahanap ng pulis. Samantala, isang cleaning staff sa airport ang nakakita ng susi ng locker na naiwan sa restroom. Binuksan niya ito at natagpuan ang bag ni Yeon-hee. At sa loob nito, ang 500 milyong won. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang kapalaran mula sa pagiging simpleng tagalinis, naging isang mayaman na babae na handang magsimula ng bagong buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang madilim na siklo ng kasakiman at karahasan ay magsisimula na naman muli. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.